Mahigit 200 sa 10,000 proyektong sinuri ng AFP ang umano'y ghost projects o di kailanman naitayo. Isinumbong naman ng LTO sa Independent Commission for Infrastructure ang proyekto sa kanila ng SunWest Corporation ni dating Congressman Zaldico na di mapakinabangan. May report si Joseph Moro. Sa 30,000 government infrastructure projects sa buong bansa na pinainspeksyon sa AFP at PNP, 10,000 na ang nasuri ng AFP at anila 252 sa mga ito ghost projects. Ayon sa AFP, natuklasan di talaga naumpisahan ng mga proyekto mula 2016 hanggang kasalukuyan sa Administrasyon Duterte at Marcos. Rest assured na we will be giving the complete report to ICI for them to facilitate and fast-track their investigation. Di lang mga proyekto ng DPWH ang napupuna. Kanina dumulog sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang Land Transportation Office o LTO. Bit-bit ang mga dokumento para isumbong ang proyekto sa kanila ng SunWest Corporation ni dating Congressman Zaldico. Ang isa ay ang C3 project o Central Command Center na ginastosan ng 946 million pesos pero hindi raw nagagamit ng LTO. May mga dapat na cameras na dapat ilagay all over the Philippines. Wala po yung mga nangyaring yan. At saka hindi po siya, sa totoo lang, hindi po siya gumagana. Saka overpayment, may overpayment pa po ito na 26 million. Naunang pinuna ng Commission on Audit o COA na kahit bayad na ang proyekto ay marami umunong kulang kaya lugi ang gobyerno. Di pa na-review ng maayos ang halaga ng kontrata kaya sumobra ito ng higit 26 million pesos. Pinasisingil ng COA sa LTO sa supplier ang mga pagkukulang nito pati ang refund sa sobrang bayad. Sabi ng LTO na ibigay na ng supplier ang lahat ng requirement. Wala rin umanong overpayment sa proyekto. Kasosyo ng SunWest ang 3 iba pang kumpanya para sa C3 project na pinasok nila noong 2020. Iniimbestigahan si Co kung dawit siya sa umano'y rigging o lutong bidding ng mga flood control projects. Para suriin kung may ebidensya nito, pinasok ng NBI at Philippine Competition Commission ang condo unit ni Co sa tagig sa bisa ng inspection order. Ayon sa source ng GMA Integrated News, may nakuha mga dokumento na may kaugnayan sa bidding at flood control. Sabi ng NBI, pag-aaralan kung paano magagamit ang mga nakuha sa unit para sa case build-up laban kay Co at iba pang taong makikita sa mga dokumento. Sa Sandigan Bayan, 11 kapwa akusado ni Co sa substandard project sa Oriental Mindoro ang tumugon ng not guilty sa kasong malversation of public funds. Ayon sa kanilang mga abogado, naghain na sila ng petition for bail dahil mahina ang ebidensya laban sa kanilang mga kliyente. Gate ng prosekusyon, matibay ang hawak nilang ebidensya. Kaugnay naman sa kaso nilang Graph, naghain na rin ng not guilty plea si Juliet Calvo at 8 kapwa akusado. Sa unang live stream na pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure, humarap si Laguna 4th District Representative Benjamin Agarao Jr. at itinanggi ang paratang ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na kumikbak siya sa proyekto at nagpa-advance siya ng 9 million pesos sa pamamagitan ng isang Alvin Mariano. Hindi raw niya kilala ang mga Diskaya. Ano ho kaya ang motibo naman ng mga Diskaya? Why are they implicating him? Hindi ko po alam kung ano po ang motibo ng mag-asawang Diskaya. Wala po akong masabi. Kasi nga po, hindi po ako nakaupo doon sa sinasabi nilang panahon. Natural lang po, sa sarili ko po, ayaw ko pong palampasin ang kalapastangan ng ginawa ni Diskaya sa aking pagkatao. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.